Ngayon naman mga kapatid, na may pagpalain tayo ng Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang mga salita. At ang pamagat ng ating lesson ngayon ay iisang katawan, maraming bahagi. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang ating ika-25. Dami na, no? 25 na lesson dito sa ginagawa nating serye na pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ang coverage po natin, nakalagay dyan sa ilalim, ay unang Korinto 12:12 hanggang 31. At dito na po matatapos ang kapitulong ito. At kung loloobin ng Panginoon sa susunod ay chapter 13 na po tayo. 13. Alam niyo mga kapatid, tunay na kahanga-hanga kung paano tayong unti-unting dinadala ng Diyos sa lalim ng kanyang katuruan patungkol sa buhay iglesia. Noong nakaraang aralin natin mula sa unang Korinto 12:1 hanggang 11, kung matatandaan ninyo, tinalakay natin ang tungkol sa iba't ibang kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At kung paano ang Diyos mismo ang nagbabahagi sa pamamagitan ng Holy Spirit ng mga kaloob at iyon ay ayon sa kanyang sariling desisyon, hindi ayon sa kagustuhan ng tao. Dumating sa atin ang mga kaloob na meron tayo dahil ginusto ng Diyos yan, hindi dahil ginusto natin. Ipinakita lamang ni Pablo na walang sino man ang dapat magmalaki o magmataas sa taglay niyang kaloob, sapagkat ang bawat kaloob, gift, no? Kaya sabi natin kaloob, bawat kaloob ay galing sa Diyos. Bakit ibinigay sa iyo ng Panginoon yan? Para ipaglingkod sa isa't isa. Para ipaglingkod mo sa ibang kapatid. Ngayon naman mga kapatid, sa 12:12 hanggang 31, dadalhin tayo ni Apostol Pablo sa mas malalim na larawan ng katawan ni Kristo. Hindi lamang magkakaiba tayong kaloob ang binibigyan din dito, kundi yung pagkakaisa natin, ugnayan natin sa isa't isa, at ang pangangailangan ng bawat isa sa atin bilang bahagi tayo ng isang local church o bahagi tayo ng katawan ng Panginoon Kristo. So yan pong pag-aaralan natin mga kapatid. Marami tayo, pero iisang katawan lang tayo. Ang mga pangunahing punto po natin sa araling ito, hinati natin ng by part, itong verse 12 hanggang 31, para maging maayos ang takbo natin. Hinati natin ito ayon sa pagkakasulat, sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Pablo. So, yung verse 12 hanggang 14, dito ay tinalakay ni Pablo ang pagkakaisa ng katawan. Katawan ng tao, literal na katawan ng tao, at spiritual na katawan ni Kristo, yung church. Yung spiritual na katawan ng ating Panginoon, church yan mga kapatid. Ha? Dapat alam na natin yan. At sa ikalawang bahagi, verse 15 hanggang 20, yung pagkakaiba-iba natin sa loob ng church ng katawan. Maski yung literal na katawan. Kasi dito mga kapatid, comparison to ni Pablo sa parang nagkaroon siya ng parallel comparison ng physical body, literal na physical body ng tao, at yung spiritual body of Christ, yung church na tinatawag. Kinumpare niya yan sa human body. At ang ikatlong bahagi mga kapatid, verses 21 hanggang 26, yung pagkakapantay-pantay at pagdadamayan natin bilang bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. At ang pagtatalaga ng Diyos ng mga tungkulin sa iglesia. Alam na natin dapat pag sinabing iglesia, hindi yung iglesia ni Manalo. No? Yan yung iglesyang sinasabi sa Biblia. Ang iglesia, ano ba yung sinasabi sa Biblia? Kung saan meron pagpupulong, kapulungan ng mga mananampalataya, yun yung church. Sapagkat ang tinatawag na church ay ang mga lalaki at mga babae na sumasampalataya kay Kristo. Yan ang church, mga kapatid. Hindi isang sekta lang yan. Kaya ako binabanggit yan sapagkat marami nag-aangkin
na sila lamang ang tunay na church. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang church ng Panginoon, malawak yan, marami yan mga kapatid. Yung physical church ng Panginoon, worldwide. Hindi lang tayo yan. At hindi lang kayo yan. No? Walang pwede mag-angkin na sila lamang yan. So, church ang pinag-uusapan dito. At tayo lahat mga kapatid ay kasama sa church. Bagamat ang church ay hindi naman makapagliligtas yan, pero nakatutulong yan para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. At alam nyo ba, gaya ng mga napag-aralan natin noong araw, ang bawat mananampalataya ay dinadala ng Diyos sa loob ng isang local church. So, hindi pa pwede mga kapatid, sabihin natin, hindi natin kailangan ng church. Oo, hindi nga makapagliligtas yan. Dahil ang tagapagligtas natin, si Kristo eh. Yung mga naligtas na, nandun sa church. Ganun lang yun, di ba? So, yun. Tuloy natin, no, mga kapatid. Umpisa natin sa pagkakaisa ng katawan. Katawan ng tao at ganun din yung spiritual body ng Panginoon. Sabi nito, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, physical body natin yan, at ang lahat ng bahagi ng katawan, at lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Kita nyo, no? Dito nagbigay si Pablo ng isang napakalinaw at saka napakapamilyar na pagsasalarawan. Madaling unawain eh. Sapagkat ang pagsasalarawan ni Pablo ng church ay isinarawan yan katulad ng katawan na literal, physical body ng human being, katawan ng tao. Yung spiritual na katawan ni Kristo, yan yung church, ay tinulad ni Pablo sa literal na katawan ng tao. Kaya sabi diyan, gayon din si Kristo. Gayon din si Kristo, katulad ng katawan ng tao. O ganon din yung katawan ni Kristo, na marami ang mga bahagi at lahat ay bahagi ng katawan. Di ba? Maraming bahagi yung katawan po natin, di ba? Meron tayong paa, tuhod, balikat, ulo. Parang yung kanta, no? Hindi lang yun. Marami pang part, mga kapatid. At alam natin yan, common sense yan, mga kapatid. Diyan itinulad ni Pablo yung church na katawan ni Kristo. At ang sabi diyan, bagamat marami ay iisang katawan. No? Bagamat marami ay iisang katawan. Gayon din, no? Si Kristo. Ibig sabihin, malinaw yan, mga kapatid, na yung katawan ni Kristo maraming bahagi. Kaya hindi nung lesson natin, kinuha natin dyan eh, yung title eh. Iisang katawan, maraming bahagi. So, bukod dyan mga kapatid, alam niyo ba itong verses 12 hanggang sa matapos to 31 ay palaging nababanggit ni Pablo yan. Yung diwa na iisang katawan, maraming bahagi. Diyan kasi yung focus ng kanyang paliwanag eh. Kaya nga yan ang title natin eh. Katulad nito mga kapatid, dadaanan natin mamaya yung dalawang talatapang ito na tingnan nyo sa verse 14 ha. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi kundi marami. At sa verse 20, subalit ngayon ay maraming mga bahagi ngunit iisa ang katawan. No? Di ba pare-pare lang ang diwa niyan? May dadaanan po natin yan. Ngayon ang tanong mga kapatid, bakit ba ang mga mananampalataya ay iisang katawan ni Kristo? Ito mga kapatid, at maraming bahagi, no? Ito ang paliwanag. Verse 12 ganina, no? Ano ang dahilan ng verse 12? Ito sa verse 13. Why? Sabi nito, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismo tayong lahat tungo sa isang katawan. Yan mga kapatid ang ibinigay ni Pablo na dahilan, di ba? Yung Holy Spirit, yung isang espiritu dyan, Holy Spirit yan. Tumutukoy sa Espiritu Santo, di ba? Kumikilos yan upang tayo ipaloob ang bawat mananampalataya sa katawan ni Kristo. Yung salitang bautismo, mga kapatid, hindi yan yung bautismo sa tubig. Marahil, pwede pa natin sabihin, bautismo sa Holy Spirit yan. Pero yan, mga kapatid, ay tumutukoy ka sa sa gawa ng Holy Spirit kapag tinanggap natin ang kaligtasan. Tingnan nyo
Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. So, dinadala tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung mga naililigtas, dinadala talaga sa church. Kaya importante din ng church pero hindi para sa kaligtasan. Tandaan natin, yung dinadala dyan, yung mga inililigtas. Hindi yung church yung tagapagligtas. Diyan lang dinadala yung mga inililigtas. Di ba? Naiintindihan nyo? Pag ligtas ka, diyan ka dadalhin. Pag tunay na mananampalataya ka, dadalhin ka sa church. Hindi doon sa universal na invisible. Ang church talaga, yung local church. Yun ang nakikita natin, di ba? At ang sabi rito mga kapatid, sumunod na parirala, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yan ang dahilan eh. Kung bakit isang katawan lang tayo, bagamat marami tayong, isang Holy Spirit lang kasi ang nag-akay sa atin. Noong araw, issue yan eh, yung lahi. Kaya nababanggit ni Pablo yan eh. Hudyo o Grego, alipin o laya. Ibig sabihin, issue sa kanila yan, yung panreliyon, pangkultura, at panlipunan na division yan. Ganun nung araw, masyado mataas ang diskriminasyon nung araw. Doon sa kanila at least, no? Pero sa katawan ni Kristo, pinapakita dyan, walang taong mas mataas o mas mababa. Lahat ay pare-pareho. Inilagay tayo ng Espiritu Santo sa isang pamilya lamang, sa isang sambahayan. Yun na nga, dun sa local church na kinabibilangan natin. Yung pareralang tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yan, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Hindi naman literal na pinainom tayo ng tubig. Pero yan ay pagsasalarawan, mga kapatid, ng isang mahalagang pangyayari na nangyari sa atin nung tayo na ng palataya, na pinainom tayo sa isang espiritu. Larawan niya ng pagkakaroon ng isang pinagmumulan ng buhay espiritual. So, yun yung source natin ng spiritual life natin. Kaya dito mga kapatid, ang pinakabuod niyan, lalagyan natin buod niyan, verse 13. Walang sino man sa katawan ni Kristo mas mataas o mas mababa. Lahat kasi tumanggap ng pareho lang naman, pare-pares tayo ng Holy Spirit. Parehong buhay, parehong grasya, parehong pagkakaisa. Kaya yung talatang ito ay nagpapakita ng malalim, di ba? Malalim na kahulugan ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Nakita nyo, no, mga kapatid, hindi mababaw, malalim, at napakahalaga na maunawaan natin na ikaw ay Kristiyano, kasama ka sa katawan ni Kristo. Hindi po pwedeng ihiwalay mo yung sarili mo sa anumang local church. Dapat at least meron kang kinabibilangan na local church. Kasi lahat ng sulat naman ni Pablo, mga kapatid, in-address niya yan sa local church. Paano mo i-apply yan? Yung iba kumikilos para international, lahat yan niyakap. Lahat ng churches niyakap. Paano kung may false church yan? Meron naman, di ba? May mga bulang propeta. Kaya mga kapatid, nakikita natin dito sa panahon natin yung aplikasyon yan. Nung katulad yan, sinulatan ni Pablo, mga taga-Korinto, sinulatan niya yung iglesia doon sa Korinto. Ngayon sa atin, ano ba yung iglesia na nakikita natin? Ito yung mga local church, di ba? So yun po mga kapatid. So hindi tayo hiwa-hiwalay ng miyembro. Iisa tayong katawan sa ilalim ng iisang espiritu. Kanya-kanyang pangangalagayan ng bawat iglesia lokal, mga kapatid. Kasi iba pinagpipilitan yung international na universal church. Meron naman talaga universal church. Pero ano yun, yung spiritual body yun eh. Yung physical body na nakikita natin, yung visible talaga, ay yung local church. So, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Maghanap kayo, kung wala kayong local church, maghanap kayo ng matinong local church. Sinabi ko matino dahil meron mga hindi matino. May mga bulaang propeta, bulaang pastor. Dapat siguraduhin nyo na yung aral na tinatanggap ninyo ay galing nga sa Biblia. Yan ang guide natin salita ng Diyos.
So, kailangan maging malawak ang unawa natin tungkol sa bagay na yan. Tapos, sumunod na talata, sabi, sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi, kundi marami. Yan yung sinasabi natin kanina, no? Doon sa verse 12. Ito yung ikalawang banggit ng parehong diwa. Iisang katawan, maraming bahagi. Paulit-ulit na sasabihin ni Pablo yan, sapagkat yun ang paksa niya ngayon eh. So, yan po mga kapatid, no? Yung pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoon. So, dadako tayo sa ikalawang punto natin, verse 15 hanggang 20, yung pagkakaiba-iba naman sa loob ng katawan. Meron tayong pagkakaisa, pero iba-iba ang laman ng katawan, di ba? Maging ng physical body. Halimbawa, katulad nito, paa at kamay, no? Itong talatang to. Literal na paa at kamay ng katawan ng tao. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. No? Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Tama naman, di ba? Kung nakapagsasalita lang yung kamay at yung paa, tapos sasabihin ng kamay, abay, hindi ako sa katawan. Eh, hindi ko mo sinabi mong hindi ka sa katawan, eh, hindi na nga yun. Dahil sabi, hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Yung paa at kamay, parehong bahagi ng katawan yan. Tuloy natin. Tungkol naman sa tenga at mata. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. No? Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. O, ganun. Eh, common sense yan eh. Diba? Kung nakapagsasalita nga na yung mga part ng katawan natin, hindi po pwede sabihin ng tenga na kung hindi siya mata, eh, hindi na ako kasama dyan. Kasama ka, kapatid. Ito mga kapatid, eh, tandaan natin, tinatalakay ni Pablo nito, comparison nito. Tungkol sa katawan ni Kristo at sa iglesia o church ng Panginoon sa Kristo. Tungkol dyan, kinukumpara niya sa literal na katawan ng tao. Kaya ang aplikasyon nito mga kapatid ay parang ganito lang yan eh. Hindi maaaring sabihin ng sino mang Kristiyano na hindi siya kasama o bahagi sa church. Kaya huwag nating iwalay ang ating mga sarili sa isang local church. Hindi pwede mga kapatid na hindi ka dumadalo sa isang local church. At huwag kayong makontento sa online lang. Sapagkat mga kapatid, hindi kayo lalago kung online lang. Yung online na invento lang yan dahil emergency lang yan. At ngayon, dagdag kaalaman yan kung bakit pinagpapatuloy natin yan. Wala nang emergency, gawa natin ng paraan para maka-attend kayo ng local church. Hindi pwedeng wala kayong local church. Yung sarili mo lang intindi mo. Hindi pa pwede mga kapatid. Kailangan meron tayong pakikisama sa isa't isa. Nakita nyo, no? Yung mga mananampalataya na natuto ng aral ng Diyos. Kung natuto ka sa online, maghahanap ka ng local church. Hindi pwedeng online ka na lang habang buhay. Pang ano lang to mga kapatid, pang ibsan na pangangailangan kung wala kang madaluhan. Pero kung sinasadya mo na online ka na lang palagi, mag-isip-isip ka kapatid, hindi yan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, meron tayong fellowship, pakikisama sa kapatiran. Dapat may kapatiran tayo. Kung hindi nyo maunawaan yan, abay, hindi kayo natuto ng online. Kung puro online na kayo. Kaya ito mga kapatid, sa mas malalim na pagsusuri ng pagsasalarawan ng verse 15 hanggang 16, yan o, di ba? 15 and 16. Kung lalaliman natin ng pag-aaral dito at titingnan natin sa konteksto, hindi lang dyan sa talatang yan, kundi sa iba pang talatang susunod dyan, ito mga kapatid ay nagpapakita na yung 15 and 16, inilalarawan ni Pablo yung mga miyembrong mababa ang tingin sa sarili. May mga Christian kasing ganun eh, yung ang tingin nila sa sarili nila, wala silang pakinabang. Maliho yun mga kapatid. Wala silang pakinabang kasi wala silang tungkulin na sikat na nakikita. Hindi ko ganun yan mga kapatid. Makikita nyo, no? Bakit natin nasabi na yan nga ay isang pagsasalarawan, yung 15 and
ng mga kapatid na ang tingin nila sa sarili nila ay mababa. Mababa, kaya nila sinasabi, hindi ako kasama dyan eh. Wala naman akong talent eh. Parang ganon. Paano natin mapapatunayan yan? Mapapatunayan natin yan mamaya mga kapatid. Sapagkat pagdating natin sa verse 21 hanggang 26, yung kabaligtaran naman yan ang tatalakayin ni Pablo. Kung dito mga kapatid, tingin nila sa sarili nila hindi ata ako kasama dyan dahil kukunti lang abilidad ko. Sa kabila naman, mamaya, makikita nyo, yung sobra naman ang tingin sa kanilang sarili dahil magagaling sila. Meron magagaling talaga. Yung mga tungkulin na talagang nakabungad, nasa entablado, pinapalakpakan. Kung hindi ka ganon, hindi ka nakasama sa church, tingnan nyo mga kapatid. Comparison to ni Pablo sa katawan ng tao, sa church, at sa mga kapatid na akala nila hindi sila kasama dahil wala sila masyadong physical na nayaambag na malaki na katulad ng sinasabi ko malaki, yung iba kasi may mga tungkulin na sikat ang tungkulin nila. Kitang-kita. No? Tingnan natin mga kapatid. Sa simpleng lohika pa mga kapatid, ito pa pagpapatuloy ni Pablo. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? Nakita nyo, no? Bakit ganyan? Kasi galing dito yan, no? Galing dito, di ba? Sasabihin ng paa, hindi ako kasama dyan. Sasabihin ng tenga, hindi ako kasama dyan. Dahil hindi daw siya mata, so hindi daw siya kasama. Ito nga sabi ni Pablo, kung ang buong katawan ay mata, meron bang ganon? Wala atang ganon Yung buong literal na katawan ng tao, puro mata. Meron puro mata, mga kapatid. Ano yun? Pinya. Pinya, hindi tao yun. Di ba? Sabi nila marami mata yung pinya, di ba? Figurative yun. Ibig sabihin, hindi man literal na mata yun. Marami lang bilog-bilog yung pinya. Pero walang tao walang katawan ng tao, puro mata na binubulang na mata. Wala namang isip yan. Wala namang paa yan, wala bang kamayan. Di ba? So, yung normal na tao, maski naman ata abnormal wala naman puro mata di ba? Common sense lang yan, pinapakita ni Pablo. Hindi pwedeng isa lang ang bahagi. Kaya nga, isang katawan, maraming bahagi. Ito pa yung sumunod na talata. Subalit ngayon, ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. So dito sinasabi ni Pablo na ang Diyos mismo ang pumili at naglagay sa bawat miyembro ng church kung anong tungkulin ang gagampanan nila. Yung pagkakaiba-iba natin ng gifts, ministries, gawain, hindi problema yan. Sapagkat yan ay disenyo ng Diyos para maging mas matatag, mas balanse, at mas mabisa ang buong katawan ni Kristo. Katulad din ng katawan ng tao. Di ba? Ito pa. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroon ang katawan? So, kita nyo, no? Walang katawan, ibig sabihin, kapag isang part lang. Sa makatid, walang katawan, walang church, kung ang lahat ay isang bahagi lamang. Ano ba, nakita na ba yung church na puro pastor lang? Puro ministro lang? Church, puro mga awit lang? Wala pong ganun, hindi po nag-exist yun. Kaya isang katawan tayo, maraming bahagi. Pagkakaiba-iba yan sa loob ng katawan. Ito ba sa 12:20? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. O sa yan yung pangatlong verse na sinasabi ko sa inyo na ang diwa, iisang katawan, maraming bahagi. Yan yung mga pergugutan natin ng title ng lesson natin. Kasi yan talaga mga kapatid ang idinidiin ni Pablo dito sa hanay ng mga talatang ito. Dapat maunawaan natin tayo mga Kristiyano, marami tayo sa loob ng local church. Iba-iba tayo. Pero may coordination yan mga kapatid. Nadaanan natin yan. So yan pagkakaiba-iba sa loob ng katawan. Pero kahit iba-iba tayo mga kapatid, susunod na punto natin,
ni Pablo sa 21 hanggang 26 na talata, yung pagkakapantay-pantay at pagdadamayan sa katawan. Literal na katawan ng tao at yung spiritual body of Christ in church, merong pagkakapantay-pantayan. Iba-iba, di ba? Iba-iba, pero pantay-pantay lang yan. Ibig sabihin, lahat yan may halaga. Halimbawa, mata sa kamay, ulo, sa mga paa. Comparison to, no? Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay. Hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. O, ito yung kabaligtaran na sinasabi ko kanina, mga kapatid. Mula sa verse 15, di ba? Kung matatandaan ninyo na doon ay pagsasalarawan ng mga kapatid ang tingin nila sa sarili, ay hindi sila mahalaga. Kaya sinasabi nila, hindi sila kasama sa katawan. Hindi yun, mga kapatid. Ito naman kasi yung kabaligtaran, di ba? Yung ang tingin nila sa sarili nila, sila yung mga importante sa church. Bakit natin nasabi? Tingnan nga ninyo yung mga salita. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay. So yung mata, alam niyo, mata, pampront yan eh. Pampront yan, di ba, ng katawan natin. O hindi naman komo pampront ka, hindi ka nga, nasa front line ka, di ba? Sikat ka, no? Hindi mo pa pwede sabihin na sa kamay, yung kamay halos na nandiyan na sa tabi. Hindi kita kailangan, hindi po pwedeng ganon. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, yung ulo, pampront din yan. Eh yung paa, nakatago eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na hindi kita kailangan. So nakita niyo, no? Yung arrangement ni Apostol Pablo, comparison ito. At kabaligtaran ito ng sinabi niya kanina. Kanina, mga kapatid, na ang tingin nila sa sarili, parang downgraded sila. Mababa ang tingin nila sa sarili. Kaya hindi na kumikilos. Iniisip nila, hindi ako kasama dyan. Kasi wala naman akong galing. Hindi ho ganun yun, mga kapatid. Lahat, mga kapatid, ay pantay-pantay. No? Tuloy natin ito. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na waring mahihina ay kailangan. Tingnan ninyo, mga kapatid, no? Mapapansin ninyo na ginamit ni Pablo yung salitang wari mahihina. No? Yung mga weaker. Mapapansin ninyo, ibig sabihin tingin to ng tao, mahina to. May mga bahagi ng katawan na mahina at hindi gaano napapansin. Pero sa Biblia, kailangan sila. Sa church, maaaring tingin sa iyo, nandiyan ka lang sa tabi, pero kailangan ka. Katulad ng katawan ng tao, mga kapatid. Yung mga mahihinang bahagi, tulad ng sample, mga internal organ natin, hindi naman nakikita yan di ba? Hindi nabibigyan ng panakpak yan. Pero mahalaga para mabuhay. At tandaan niyo yung church, kinumpare sa katawan ng tao. May mga may bahagi ng katawan natin, lalo na yung mga laman loob natin, mga nasa kalooban yan. Hindi mo makita yan Hindi naman natin pinasisikit, nakatago yan Pero importante ba sa katawan na meron kang atay, na meron kang kidney, may baga ka, lahat yan hindi nakikita Di ba? Bakit? Nasa loob ng katawan Ganun din sa church, mga kapatid. Hindi ka nakikita, hindi ka sikat. Dito, sabi mo, yung wari mahihina ay kailangan, necessary. Parang pinapakita rito, mga kapatid, na kung ano pa yung hindi nakikita, importante yan. Apply natin sa church, mga kapatid. May mga kapatid na tahimik. Hindi palaging nasa harapan, hindi mo ka makita Kasi nandun lang sa gilid-gilid Hindi nagsasalita sa pulpito. Hindi visible sa karamihan. Pero background sila, nasa likod sila ng suporta. Sila yung mga nagpapatakbo ng maraming bagay. Ano ba yung mga naglilinis ng church? Hindi mo naman nakikita yan Bago dumating ang maraming tao, malinis na yung church. Yung church, yung sinasabi kong church, another meaning ng church sa panahon natin ngayon, ginagamit yan sa yung lugar na pinagtitipunan. Yung nag-aayos ng mga upuan, nagpupunas ng mga gamit. Isipin nyo, pag walang maintenance yan, magmumukhang bodega yung ating dinadalawang pagtitipon.
Yung nagpe-prepare ng pagkain, kung may kainan, di ba? Minsan may lunch, at mga nagpe-prepare ng Lord's Supper, ng hapunan ng Panginoon. At yung mga nananalangin ng palihim, na walang nakakakita sa kanila, kundi ang Diyos. May mga kapatid talaga sila malakas ang prayer life nila. Yung talent nila, yung kaloob sa kanila, yung ipanalangin nila yung iba di ba? So yun po mga kapatid, no? At yun mga kapatid, sabi nito, sa halip, yung mga bahagi ng katawan na wari may hina, ay kailangan, necessary yan. Parang puso mahina yung puso. Mahina yung baga mo, kidney mo. Hindi dahil may sakit ka. Kasi kahit wala kang sakit, mahina talaga, marupok yan. Kaya nga nakatago yan di ba? Pero, importante, yung organ ng tao. O ganun din sa church mga kapatid. Ito pa, sa 23, sabi rito, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siya lalong pinararangalan. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Ito yung mga kapatid, yung mga bahagi ng sinasabi nito, yung mga bahagi ng katawan natin na tila walang kapurihan. Yung walang kapurihan, yung hindi kapuri-puri. Ibig sabihin, mga bahagi na hindi mo ipinagmamalaki, hindi mo ipinaparada. Imagine niyo yung katawan ng tao. May mga part tayo na katawan na hindi natin dinidisplay sapagkat mahalay. Hindi natin dinidisplay hindi dahil wala silang silbi. Importante pa nga sila Kaya tinatago natin, pinoproteksyonan natin. Parang yung sa katawan nga ng tao mga kapatid, mayroong bahagi tayong tinatakpan natin, hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil sobrang halaga nga, tinatakpan natin. Sensitive. At tayo'y hindi natin ikinahihiya yun, pero ayaw natin malantad, di ba? Hindi dahil walang silbi, kundi kailangan meron dignidad at protection. Naintindihan nyo? Naway, naintindihan nyo siya sabi ko, hindi ko naman madirekta. Mga part na katawan natin na ayaw nating ibulgar, hindi dahil sa hindi sila mahalaga. Mahalaga nga At binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga, pagpaparangal. Kaya mga kapatid, tila nasa likuran, hindi prominente, no? O kaya mahihiyain. Sila pa ang mas binibigyan ng Diyos ng espesyal na dangal. So, hindi nasusukat ang contribution sa dami ng nakakakita sa atin, kundi doon sa katapatan ng ating tungkulin. 24. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Yung tinutukoy dyan, na ito, no? Yung mga papuri, hindi sabi sa nakaraan talata, yung mga kapurihan, yung mga pagpaparangal, di ba? Kasi itong ulit talata, no? Sabi ang mga bahagi ng katawan na inakala natin walang kapurihan, ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. Yan pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At yung mga kahiyayang bahagi natin, ay siyang lalong pinararangalan. So, pinagkakalooban ng higit na kapurihan at pinararangalan. Na yung pagkakaloob ng kapurihan at pagpaparangal, sabi ni Pablo, na ito, yun na nga. Hindi naman kailangan niya ng mga bahagi nating higit na maganda. Maganda na yan nakapurot na yan Hindi na kailangan na may natural na kasikatan yan di ba? May mga bahagi natin na higit na maganda, hindi na kailangan purihin yan. Dahil kahit hindi mo purihin yan, talaga automatic kapuri-puri yan. Maski sa katawan ng tao, di ba? Pero sabi nito, subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. So, ibig sabihin, sa ibang salita, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng katawan. At sinadya niya na ang mga bahaging para bagang mukhang kulang, mukhang mahina, siya pa ang nagbibigay ng higit na kapurihan dito.
Ganun sa church, mga kapatid. Kaya huwag nating iismulin yung mga hindi sikat na tungkulin. Yung mga kapatid ay hindi sikat, maring nananahimik lang yan. Pero malakas pala manalangin yan. Malakas pala magpayo yan, makatulong sa kasiglahan. So ganun yun, lahat tayo mga kapatid. Dito nga pinapakita yung mga sikat, huwag na natin masyadong pansinin yan. Yung palagi nasa stage, di ba? Hindi yan. Ang mga gifted sa pagsasalita, okay na sila, visible na sila. Yung mga leaders, nakikita na sila, may natural na recognition na yan. Pero ang mga tahimik, simple, hindi nakikita ng karamihan. Ang Diyos ang nagpo-provide ng dangal sa kanila, para sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay ng halaga na hindi nakikita ng tao, pero tunay sila sa mata ng langit. Ika nga. So mga kapatid, sa tatlong talatang ito, 22, 23 hanggang 24, malinaw ang punto. Ang katawan ni Kristo, walang unimportant. Ibig sabihin, sa katawan ni Kristo, walang hindi importante. Ang tingin nating mahina pa nga, siya pa ang binibigyan ng Diyos ng espesyal na pagkakilala o pagkilala, recognition. At kung paano natin pinoprotektahan ng mga sensitive part ng ating katawan, ng ating physical body, ganoon rin dapat nating pahalagahan ang bawat miyembro ng ating local church. So yun po mga kapatid. Ngayon naman, sa susunod na talata, sa 25, ay makikita natin ang layunin ng Diyos. Bakit ba ganyan ang pagkakadesign ng Diyos sa church? Bakit walang bahagi ang dapat maliitin? Walang miyembro ang dapat mawala ng halaga. Ito po ang reason, mga kapatid. Upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, no? Para hindi daw tayo magkagulo. Kaya ganoon ang design ng Diyos. No? Para huwag magkaroon ng pagkakagulo, ibig sabihin, hindi hinahayaan ng Diyos na maging magulo. Magkanya-kanya tayo. Magkaroon tayo ng pag-iinggitan, away-away. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya ginawa ng Diyos, iba-iba. Iba-iba ang ating mga tungkulin. Walang kompetisyon yan, ha? Dapat. At ang sabi, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Yan ang dapat makita sa loob ng church, mga kapatid, katulad ng katawan ng tao. Lahat ng part niya may malasakit sa isa't isa. Di ba? Halimbawa, literal na katawan ng tao. Kapag ang isang parte ng katawan mo masakit, kumikirot, di ba apektado ang buong katawan? Nararamdaman natin. Ba, masakit ang ipin mo. O di ba, pati ulo mo sumasakit eh. Tapos walang gana yung katawan mo dahil sakit ng ipin mo. O ano man sugat, ano man sakit, kahit hindi sugat. May lagnat ka, may o ano man bacteria dyan, virus, naapektuhan ang buong katawan natin. Di ba? Ganun din ang church, mga kapatid. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa isa't isa. Eto nga, sa sumunod na talata, sabi, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Nakita niyo, no? Pinapakita rito yung itsura natin. Yung tunay na pagkakaisa. Kung may isang kapatid na nasasaktan, lahat ay naghihirap. Nakasama niya, nasasaktan din tayo. Ayaw, pag nakita tayo ng kapatid, nakabalita tayo ng kapatid na nagdaramdam din tayo. Pag nakita tayo ng kapatid na naghihirap, nahihirapan din tayo. Kaya tendency nun, magtutulungan tayo. Meron tayong pagmamalasakit, pagdadamayan. Meron tayong pakialam sa isa't isa. Ang isang Kristiyano na walang pakialam sa kanyang kapwa kapatid, lalo na yung mga Kristiyano ayaw ng local church, ayaw dumalo, ayaw makiisa. Sabay mag-isip-isip kayo mga kapatid. Sana wala sa ating ganon, wala sa inyong ganon. So, kailangan magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay at pagdadamayan sa katawan. Katulad din ng literal
na katawan ng tao, di ba? Automatic dapat yun. So yan mga kapatid, at ang huling bahagi natin sa ating mga huling talata, itong verse 27 hanggang 31, ang pagtatalaga ng Diyos na mga tungkulin sa iglesia. Ito yung mga ilang partikular na tungkulin na inilad dito, no? Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. So katawan tayo ni Kristo, mga kapatid. Church daw tayo ng Panginoon. Di ba? At bawat isa ay mga bahagi, mga part tayo, mga kapatid, ng katawan ng Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin, kapatid, na hindi ka a-attend ng church. Kasi ang hindi pag-attend ng church, ginawa mo ng permanente yan. Yan yung nangangahulugan na sarili mo lang iniintindi mo. Wala kang mamalasakit. Paano may apply yan? Paano may apply itong mga pinag-aaralan natin kung wala kang local church na kinabibilangan? Kaya importante yan, mga kapatid. Palagi natin inuulit yan. Binabasag natin yung isipan ng iba na hindi na nila kailangan ng local church. Total, hindi naman yan na makapagliligtas eh. Tama yun. Ang local church, hindi yan na magliligtas sa atin. Si Kristo ang magliligtas sa atin. Pero bawat naligtas nga, inilalagay ng Diyos sa local church. Tandaan yan. Sumunod na talata, no? Bawat isa sa atin, bahagi raw eh. Kung nagbabasa ka ng Biblia, i-apply mo sa sarili yan, ibig sabihin, ako pala, bahagi ng katawan ni Kristo. Di ba ganun lang application yan? Yung katawan ni Kristo, church yan, mga kapatid. Hindi yan yung universal church, paulit-ulit ako dito. Kasi ayaw natin yung isipan na iba na international sila, lahat na lang. Wala silang permanente. Hindi pwede pa paano ka magkakaroon ng commitment kung paikot-ikot ka lang ng church. Ano ka, bisita na lang palagi, kapatid? Ito pa sabi, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Ito mga nilagay ng Diyos sa iglesia. Una yung mga apostol, ikalawa yung propeta, ikatlo yung mga guro, tsaka mga gumagawa ng himala, tsaka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Marami yan, mga kapatid, no? Ilan yan? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na mga prominente. Mga prominenteng gifts yan, mga kapatid. At ministry. Yung iba dyan, nag-exist pa. Yung iba dyan, wala na. Pero kasi na-establish na eh. Ano ba, mga apostol, nabanggit yan. Sila yung foundational eh. Nagtatag ng pundasyon ng unang iglesia. Ipatay na yung mga apostol. Kung may nagpapanggap na apostol ngayon, sinasabi nila apostol sila, huwag kayo maniwala, bula ang apostol yan. Tapos na yung mga apostol, na-establish na ang church, yung universal body, mga prinsipyo, mga aral niyan, establisado na. Tapos mga propeta, nagbibigay na mensaya ng Diyos na nagbabantay sa katotohanan niyan. At propeta, prophecy, di ba? Mga prophets, nagbibigay ng prophecy. Lalo na, noong unang panahon, mga kapatid, wala pa namang Biblia noong una. Wala pang bagong tipan. Kailangan yung mga propeta. Pero sa panahon natin ngayon, mag-iingat kayo sapagkat maraming bulang propeta at karamihan sa kanila nabobola lang. Hindi ito mga tunay na propeta. Bihira ngayon yan, mga kapatid. Kaya ako, wala pang nakikilala ng propeta sa buong buhay ko. Sa panahon natin ngayon. Kasi parang nakikita ko mga nag-claim na prophet daw sila. Puro sablay naman ang aral. Dito, guro, yan, nag-exist yan. Maraming guro. Tagapagpaliwanag yan ang salita ng Diyos. Para sa church, para lumago sa tamang doktrina. Maraming teacher. Sakop na dyan marahil yung dyan papasok siguro yung mga pastor, di ba? Mga ministro. Ano pa? Saka mga kaloob ng pagpapagaling. Yan, mag-iingat din tayo dyan. May kaloob talaga ng pagpapagaling. Pero hindi naman lahat ay nagpapagaling. Mamaya makikita nyo na hindi lahat. At sabi pa rito, mga pagtulong. Nag-exist pa yan, mga pagtulong. Kasama yan sa buhay church, mga kapatid. Na palaging mayroong pagtulong sa isa't isa. Mga pamamahala, yan yung mga naglilid
mga nag-oorganisa, at iba't ibang uri ng wika. Yung mga speaking in tongues, mag-ingat din tayo dyan. Dahil halos, mga kapatid, may mga regulasyon dyan na hindi nila tinutupad. Madadaanan natin sa 14, sa chapter 14, yung tungkol sa speaking in tongues. No? Yan yung yung nagsasalita ng ibang lengguwahe. Pero, ang sabi ni Pablo, bibigyan ko na kayo ng clue. Tayo, nag-iingat dyan, no? Kapag walang tagapagpaliwanag, huwag ka na magsasalita ng wika sa loob ng church. Kung bakit, abangan natin sa chapter 14. Malapit na naman tayo ron. So, marami. Iba-iba ang mga kaloob, pero iisang Diyos ang nagtakda. Ito yung sumunod na talata. Kaya hindi pa pwedeng ipilit yan sa lahat ng mga Kristiyano. Tingnan nyo. Lahat ba yung mga apostol? Ibig sabihin, hindi. Di ba? Rhetorical question yan eh. Lahat ba yung mga propeta? Hindi. Lahat ba yung mga guro? Hindi rin, di ba? Lahat ba yung mga manggagawa ng himala? Hindi rin. Kaya alam nyo, may mga church kasi na pinagpipilitan na dapat taglay mo yan eh. Lahat ba may mga kaloob ng pagpapagaling? Hindi rin. Lahat ba yung nagsasalita ng mga wika? Hindi rin. Lahat ba yung nagpapaliwanag? Hindi rin. So nakita nyo, puro hindi sagot. Hindi lahat kasi pare-pareha. Alam nyo, nakadalo nga ako sa church na pinipilit kami magsalita ng wika eh. At wari ba kapag pag hindi ka nag-i-speaking in tongues, ay parang kulang ang pagiging Kristiyano mo. Yun ang pagkakamali, mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo, lahat ba'y nagsasalita ng wika? Ibig sabihin lang yan, hindi lahat ay nagsasalita ng wika. Iba talaga, iba pa mo, kung mag-pray, lahat ba'y may kaloob ng pagpapagaling? Iba, kung mag-pray na may sakit, kiniklaim na agad nila eh. Lord, we claim na gagaling ito. Kamukat-mukat mo, mamaya patay na. Di ba? Walang sinabi ang Biblia kapag mananalahin kayo, kiklaim mo na, Lord, we claim. Meron ba kayo mababasang ganon? Sinabi, manampalataya ka. Huwag mo na salitain na we claim para baga inuutusan mo pa ang Diyos. Na, ito panalangin ko, kiniklaim ko na ibinigay mo na ito sa akin. Ano yun? Nire-reverse psychology mo ang Diyos? Alam nyo, huwag tayo masyadong panatiko, mga kapatid. Para makaiwas sa ganon, mag-aral tayo mabuti ng salita ng Diyos. Marami naliligaw dyan eh. Sa mga healing na yan. No ngayon, kung di ka gumaling sa sakit mo, no ngayon. Gumaling ka man sa sakit mo, mamamatay ka rin eh. Balang araw di ba? Pero hindi masama na humiling ng kagalingan. Kasi masakit din may sakit ka, di ba? Gusto mo maibsa ng karamdaman mo. Hindi masama, pero wag mo i-claim yan. Para baga inutusan mo ang Diyos. Hindi naman lahat may kaloob ng pagpapagaling. Di ba? Ayun po mga kapatid. Tapos sabi ni Apostol Pablo sa ulit talata, subalit pagsikapan ninyong mitiin ng higit na dakilang mga kaloob. Ibig sabihin, pwede naman manabik. Pwede nating i-desire yung mga best gifts. So may mga best gifts talaga. Yung mga kaloob na kitang-kita talaga. Na marami ang nakikinabang. Pero ito mga kapatid, ang dapat natin makita dyan, yung manabik sa mas mabuting paglilingkod, kaloob, hindi para iangat ang ating sarili, kundi para itulong sa iba yung mga kaloob. Tandaan nyo, binigyan tayo ng mga kaloob, mga ministry, para ipaglingkod yan. Hindi para sa ikaw ang makinabang yan. Hindi o. Paglingkod mo yan, kapatid. Tapos sabi rito, at ipakikita ko sa inyo ang 100 na walang kambing. Ano yan mga kapatid? Kung titingnan nyo, papakita daw ni Pablo. Susunod yan, chapter 13 eh. In chapter 13, nagtuturo ng sukatan sa lahat ng kaloob. Ano yun? Ang laman ng chapter 13, about love. Love na agape, tungkol sa pag-ibig. Ayun. Parang pinapakita rito. Madalas natin matalakay yung chapter 13, no? Tatalakayin din natin yan dahil nasa series tayo. Pero yun siya sabi ni Pablo, papakita ko sa inyo ang 100 na walang kambing. Ibig sabihin, importante yung pag-ibig. May kaloob ka nga, may gift ka nga. Wala ka naman pag-ibig, baliwala rin yan. Maaari may power yan. May milagro yan.
walang pag-ibig, baliwala rin. Ibig sabihin, kahit gaano katindi yung kaloob mo, kung walang pag-ibig, walang halaga. Ayan ang i-discuss ni Pablo sa susunod na kapitulo. So yan mga kapatid, yung pagtatalaga ng Diyos ng mga tungkulin sa iglesia. Yan po nilalaman ng buong chapter chapter 12. Kaya mga kapatid, yung mga talatang dinaanan natin, malinaw, no? Na ang Diyos ay nagtalaga ng bawat tungkulin sa iglesia. Tayo, iba-iba tayo, pero iisang katawan tayo. Yung sukatan ng tunay na paglilingkod ay hindi yung taas. Hindi yung taas ng tungkulin natin, hindi yung kasikatan ng tungkulin natin, kundi ang pag-ibig na gumagawa dun sa tungkulin. Kaya mga kapatid, malinaw ang larawan na tinuturo ng Biblia. Tayo ay iisang katawan. Hindi tayo pare-pareho, pero nagkakaisa tayo dapat. Hindi tayo magkasing lakas, pero kailangan natin ang isa't isa. Hindi tayo pantay ang tungkulin, pero pantay ang halaga ng bawat isa sa atin. Kaya ang tanong ito mga kapatid, bago tayo tuluyan magtapos. Anong ginagawa mo o ginagawa ko bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Ginagamit ko ba ang aking kaloob? Ano kaloob mo? Lahat tayo may kaloob. Napag-aralan natin yan. O baka naman naiinggit tayo sa kaloob ng iba dahil sikat yung kaloob nila. O baka naman minamalit natin yung sarili natin dahil yung kaloob na nasa atin hindi naman gaano sikat. Di ba? O kaya baka naman minamalit natin ang ibang mga tao dahil napakaganda ng kaloob natin. Mga kaloob na talagang nakapuront. Ang pagtawag ng Diyos sa atin mga kapatid, tinawag tayo, magkakaiba tayo ng bahagi sa katawan ng Panginoon. Pero magkakaisa tayo. Iisang katawan lang tayo. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo. Lahat magkaisa para sa kaluwalhatian ni Kristo. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay na may nakatulong ang lesson natin ngayon para sumigla ang ating mga local churches. Tayo po yung muling manalangin.